Makulimlim ang kalangitan at tila nang gagalaiti ang maitim na kaulapan ng matinding pagbuhos ng ulan. Nagsasalimbayan din ang malalakas na kulog at kidlat na nagbabadya ng masamang panahon sa buong naninirahan sa maliit na nayon sa katimugang bahagi ng Kabisayaan. Habang nagpapahiwatig ang panahon ng matinding kalamidad, ay may isang nilalang na lumilipad sa himpapawid habang dagit ng kanyang dalawang mga kamay na may matatalas na kuko ang isang maliit na baka na halos wasak na ang sikmura. Patungo ang nilalang sa labasan ng masukal na kagubatan na napapaligiran ng matataas na talahib na kung saan naroon ang kanyang kalahating katawan. At nang matanaw niya ang kaputol na bahagi ng kanyang pagkatao, ay binitawan niya ang nabiktima niyang baka at muling pumatong sa kalahating katawan para muling mabuo ang kanyang katauhan. Muling tumiklop ang maiitim niyang mga pakpak at bumalik sa normal nitong anyo bilang isang tao. Ang isang pangit na nilalang na may matatalas na kuko at ngipin ay muling nagbagong anyo bilang isang magandang babae na may mahaba at makintab na buhok, makinis ang morenang balat at namumula ang manipis na labi. Sa muling pagbabagong anyo ng nilalang bilang isang mayuming dalaga, isang bulto naman ang katawan ng lalaki ang papalapit sa babae. Matipuno ang pangangatawan nito at may malalaking mga braso na may mala-Adonis na mukha. Kuya Edmundo, mabuti naman at nandito ka na. Pakihila naman itong baka patungo sa bahay oh. Ani ng dalagang si Sabrina sa kanyang kuya Edmundo. Huwag mo nga akong mautos-utusan, Sabrina. Sige na, mauna ka nang umuwi sa bahay at ako na ang bahala sa dinagit mong baka. Palatak naman ni Edmundo sa kanyang kapatid. Agad namang naglakad ang dalagang si Sabrina patungo sa kanilang bahay na nakatirik sa pinakabukanan ng kagubatan na madalas puntahan ng mayuming dalaga, habang si Edmundo naman ay saglit na pinagmamasdan ng nabiktimang baka ng kanyang bunsong kapatid. Nakakatayo naman ang kanilang ama upang ibinta sa merkado. Sina Edmundo at Sabrina ay nagmula sa pamilya ng mga matataas na uri ng mga nilalang. Isang gabunan ang kanilang amang si Hipólito at manananggal naman ang kanilang ina na si Nanay Mirasol. Sa madaling sabi, nananalaytay sa dugo ng magkapatid ang purong halimaw. Naninirahan sila sa gitnang Kabisayaan, malapit sa kabundukan na kung saan hindi pa sila sakop ng sibilisadong pamumuhay. Hindi rin alam ng kanilang mga kababaryo ang lahi nilang pinagmulan at nananatili itong lihim sa pagitan ng bawat kasapi ng kanilang pamilya. Bukod pa roon, hindi lang sila ang pamilyang halimaw dahil may mga tao rin sa kanilang lugar na itinatago ang tunay nilang mga katauhan upang mambiktima ng mga tao. Alam naman nating mga Pilipino na ang Kabisayaan ay tinagurian dinggit ng Pilipinas, na isa sa tatlong pangunahing pulo sa Pilipinas, kabilang ang Luzon at Mindanao. Binubuo ito ng mga kapuluan, pangunayan ng mga pulong pumapalibot sa dagat ng Kabisayaan, bagaman na itinuturing na ang Kabisayaan ang pinakadulong hilaga ng dagat Sulu. Hanggang sa ngayon, nananatiling mahiwaga ang kasaysayan ng Kabisayaan bago dumating ang mga Kastila. Maraming mga alamat at mga salaysay tungkol sa kasaysayan ng Kabisayaan, subalit maraming hindi sang-ayon kung may katotohanan ang mga ito. Ang mga sinaunang tao sa rehiyon ay mga Austronesiyo at Negrito na dumayo sa kapuluan na tinatayang 5,000 hanggang 30,000 taon ang nakalipas. Ang mga unang taong naninirahan ay maituturing na animista. Noong ika-12 taon ay ang mga mamamayan ng dating imperyo ng Srivijaya, Mahapahit at Brunei na pinamumunuan ni Datu Puti at ang kanyang mga katribo ay naglakbay at nanirahan sa pulo ng Panay at sa mga pulong nakapalibot dito. Noong ika-14 taon
Ang mga ngalakal na Arabi at ang kanilang mga tagasunod ay nangahas na dinayo ang mga karagatan sa timog silangang Asya at hinikayat ang mga tribong pangkat ng Islam. May mga alamat na nakapaloob sa librong maragtas tungkol sa 10 hepe na tumakas mula sa paniniin ni Dato Makatunaw ng Borneo papunta sa isla ng Panay, hanggang sa nalibot nila ang buong sakop ng Hilaga, Silangan, Kanluran at Katimugan ng Kabisayaan, na kung saan ang mga dayuhan na hindi pa matukoy ang lahing pinagmulan ay nakipagrelasyon at nakiniig sa mga Pilipino hanggang sa ipamana ang kanilang mga salinglahi. May mga agam-agam din na doon nabuo ang mga kakaibang nilalang na tinatawag na mga aswang dahil sa pakikipagdaupang palad ng mga Pilipino sa mga dayuhan. Balik tayo sa kwento. Sa kahabaan ng malawak na kalsada sa Kalakhang, Maynila, palabas ng Calabarzon, ay may grupo ng ilang kabataan, lula ng kanilang magarang sasakyan, patungong Kabisayaan para sa gagawin nilang adventure. Kinabibilangan ito ng 3 kalalakihan at 2 kababaihan na sina Gabriel, Harold, Philip, Arsi at Maureen, na kapwa mga kabataan na mahilig maglakbay sa mga liblib na kapuluan upang libangin ang kanilang mga sarili at para tuklasin na rin ang hiwag at ganda ng mga lugar na hindi pa sakop ng sibilisadong panahon. Galing sila sa mayayamang angkan at mataas ang katungkulan ng kanilang mga magulang sa lipunan. Isa na nga rito si Gabriel, na talaga namang galing sa marangyang pamilya. Ginagalang na gobernador ang kanyang ama at isang hiyolohiya o dignayan ang kanyang ina. Kaunting kaalaman, ang hiyolohiya ay isang likas agam na sumasaklaw sa pag-aaral ng daigdig at iba pang solidong bagay sa kalawakan ng mga bato kung saan gawa ang mga ito at ang mga proseso ng kanilang panloob at panlabas na pagbabago. Iba't ibang pamamaraan ang ginagamit ng mga hiyologista upang maunawaan ang struktura at ebolusyon ng daigdig, katulad ng paglalarawan ng mga bato, pagsasagawa ng mga fieldwork o pagsisiyasat sa kapaligiran, mga kaparaan ng hiyopisikal, mga kemikal na pagsusuri, mga eksperimento, at pagmumodelo gamit ng kompyuter. Ilan sa mga praktikal na silbi at aplikasyon ng dignayan ay ang pagtuklas sa mga rekursong mineral, krudo, tubig, mga likas na panganib tulad ng lindol at pagguho ng lupa, at mga suliranin sa kalikasan. Bihasa rin ang mga hiyologista sa batong mineral tulad ng mga sinaunang bato o fossil, diamante, hiyas, medalyon, mutya at mga bato sa kalawakan na pumapasok at bumabagsak sa atmosfera ng daigdig. Balik na tayo sa ating kwento, mga kadiwa. Sa edad na 21, nalibot na ni Gabriel ang kalahating porsyento ng lawak ng Pilipinas dahil sa pagiging explorer nito kasama ang kanyang mga kaibigan. Malawak din ang kaisipan ni Gabriel tulad ng kanyang ina at marami siyang nalalaman tungkol sa mga hiwag at misteryo sa buong daigdig kahit na lumaki siya sa siyudad ng Maynila. Naniniwala rin ang binatang si Gabriel sa mga elemento na nabubuhay sa daigdig saan mang lupalop ng mundo, tulad na lamang ng mga impakto, engkanto at mga aswang. Maging ang mga taong lubo, si Dracula at vampira na nagmula sa bansang Romania, Bulgaria at Transylvania, ay naniniwala si Gabriel ayon na rin sa kanyang pananaliksik bilang bahagi ng kanyang kurso. Pagdating nila sa pribadong pantalan na kung saan nakadaong ang mamahaling yate na pagmamay-ari ng mga magulang ni Maureen na anak din ng mag-asawang negosyante, ay agad silang bumaba ng kanilang sinasakyang van at kinuha ang kani-kanilang mga kagamitan upang dalhin sa magarang yate. Tutungo sila sa gitnang Kabisayaan para sa magaganap nilang adventure at bahagi na rin ng kanilang bakasyon. Si Gabriel na rin ang nagmamanipula o nagmamaniho ng yate dahil kabisado na niya itong gamitin. Magkababata sina Maureen at Gabriel habang sina Harold, Philip at Arsi ay matatalik nila mga kaibigan. Dahil magkakasama silang nakapagtapos
sa isang sikat na universidad sa lungsod ng Maynila. Lahat ng bagay na kanilang hinahangad ay nakukuha nila dahil marami silang salapi at maimpluwensya ang kanilang mga magulang. Bukod sa pagiging magkababata ni na Gabriel at Maureen, ay may malalim din silang nararamdaman na pareho nilang hindi masabi sa isa't isa dahil ayaw nilang masira ang kanilang pagkakaibigan. Gabriel, bakit bigla na lang nagbago ang destinasyon natin? Akala ko kasi matutuloy ang trip natin patungong Thailand. Ano bang mayroon sa pupuntahan nating lugar? Madali lang naman ang sagot ni Gabriel sa mga tanong mo, Maureen. Naisip ni Gabriel na doon na lang tayo mag-explore sa gitnang kabisayaan dahil maraming magagandang probinsyanang kababaihan doon. Mas nakabibighani kasi ang mga dalagang morena kaysa mga Manila girl na namumuti ang mga balat. Sabat naman ni Philip na halatang pinapatamaan at inaasar sina Maureen at Arcy dahil mapuputi ang mga ito na parang sariwang labanos, ngunit hindi malakas ang kanilang karisma. Ahem, pinaririgan mo ba kami, Philip? Huwag mo kaming itulad sa mga babaeng lumaki sa probinsya dahil namumukot tangi kami sa kagandahan. Baka nga, pag naghubad ako sa harapan mo, ay baka maglaway ka pa dyan eh. Sagot naman ni Arcy sa palabirong kaibigan. Sige nga, magubad ka ngayon sa aming harapan at titingnan namin ni Philip kung maglalaway ba kami. Sagot naman ni Harold, dahilan para batukan siya sa ulo ni Arcy na agad namang nailagan. Philip, Harold, tama na nga ang kabibiro ninyo kina Maureen at Arcy. Dalhin niyo na sa cabin ang ating mga gamit dahil maglalayag na tayo patungong kabisayaan. Palatak naman ni Gabriel sa dalawang palabirong kaibigan, sabay start ng makina ng malaking yate. Maingat na bumaba sa hagdanan na may ilang baitang sina Maureen, Arcy, Philip at Harold papasok sa loob ng kanilang sasakyang yate upang ilagay ang kanilang mga bagay sa kanilang mga silid. Bukod sa silid ay mayroon din ang yate ng sariling sala, kusina, minibar at playground kung saan nakasadlak ang mahabang bilyaran na isa sa mga libangan nila tuwing naglalakbay sila sa karagatan. Mayroon ding maliit na swimming pool sa ibabaw ng yate na talaga namang napaka-elegante nito. Nagsimula na ring paandarin ni Gabriel ang yate habang minamanipula ang manibela na gawa sa mamahaling metal. Nakasuot din sa liig ng binatang si Gabriel ang isang bilugan na kumpas na gawa sa ginto na nagsisilbi nilang mapa tuwing ginagalugad nilang masukal na kagubatan na kanilang pinupuntahan sa mga liblib na baryo sa bawat sulok ng Pilipinas. Hindi naman sila nagmamadali, kaya't mahina lang na pinapatakbo ng binata ang yate habang nakalagay sa magkabilaang tinga niya ang wireless earphone at nakikinig ng makabagong musika. Matapos ilagay ni na Philip at Harold ang kanilang mga bagay sa magkakaibang silid, ay tumungo na ang dalawang binata sa kusina para magluto ng kanilang pananghalian. Halos puno ng mga sariwang karne, prutas at inuming dilata, ang malaking freezer at elegante rin ang lutuan sa kusina na gawa sa makapal na salamin na nilikha ng makabagong teknolohiya sa makabagong panahon. Kumuha naman ng mamahaling champagne at glass wine sina Maureen at Arcy at muli silang umakyat sa ibabaw ng yate upang tumungo sa swimming pool para mag-relax sa kanilang paglalayag habang umiinom ng alak. Malapit din ang nasabing pool kung saan naroon si Gabriel na abala sa pagmamanipula ng yate sa kanilang paglalayag. Kahit nagaling sila sa angkan ng mayayamang pamilya ay hindi naman sila maarte. Marunong din silang makisama sa mga taong mahihirap na nanggagaling sa dukhang pamilya. Hindi rin sila madamot at matulungin sila sa kapwa, lalo na sina Gabriel at Maureen na nagbibigay ng donasyon sa mga charity upang matulungan ang mga batang inaabandona ng kani-kanilang mga magulang at nasa ilalim ng pangangalaga ng mga madre sa mga bahay ampunan. Nang makarating sa tabi ng swimming pool ang dalawang mayuming babae, ay ipinatong nila sa marmol na ubalong lamesa ang isang buti ng alak at ilang pirasong glass wine habang nakabaling ang paningin ni Maureen sa mukha ni Gabriel.
Naupo sila sa mahaba at pakurbadang upuan na may magandang disenyo habang nasisinagan sila ni Haring Araw na napapalibutan ng malaasul na ulap at may ilang mga puting ibon na nagsisiliparan sa himpapawid. Maureen, hanggang kailan mo itatago ang nararamdaman mo kay Gabriel? Natatakot ka bang sabihin sa kanya na mahal mo siya? Kung isasantabi mo pa sa mahabang panahon ang pagtingin mo sa kanya, baka maunahan ka ng ibang kababaihan. Alam mo naman na maraming nagkakagusto sa kanya. Tanong ni RC sa matalik na kaibigan habang nakaupo sila. Bago sagutin ni Maureen ang katanungan ni RC, binuksan muna niya ang buti ng alak at sinalilan ng dalawang mamahaling baso. Nagkampay silang dalawa bago inumin ang kakaunting alak na isinalin sa baso. Matapos nilang lagukin ang alak, ay mahinang nagwika si Maureen sa isasagot nito sa naging tanong ni RC sa kanya. RC, natatakot akong isiwalat kay Gabriel na sabihing mahal ko siya at baka magbago ang pakikitungo niya sa akin. Dahilan na rin para iwasan niya ako at mailang na lumapit sa akin. Alam ni Gabriel ang tanging hangganan naming dalawa at ayokong masira iyon. Malinaw namang kasagutan ni Maureen sa matalik niyang kaibigan. Ano ka ba naman, Maureen? Hanggang maaga pa, sabihin mo na sa kanya. Hindi ka ba nasasaktan tuwing may babaeng lumalapit sa lalaking minamahal mo? Malay mo, ganun din ang nararamdaman sa iyo ni Gabriel. Gusto mo, tulungan kitang sabihin sa kanya na mahal mo siya? Palatak muli ni RC at desididong tulungan ang kaibigan. Nahihibang ka na ba, RC? Hindi ko kailangan ang tulong mo. Kaya ko namang sabihin ito kay Gabriel. Ngunit hindi pa ito ang tamang panahon para umamin sa kanya. At saka pwede ba? Huwag ka nang makialam sa aming dalawa. Pagtuunan mo na lang ng pansin ang sarili mong buhay dahil alam ko namang gusto ka ni Philip. Sambit muli ni Maureen kay RC habang nakakunot noo at ibinaling kay Philip ang usapan. Umaasim naman ang mukha ni RC nang banggitin ni Maureen ang pangalan ni Philip. Naiinis kasi ito sa pagiging palabiro ng binata at madalas siyang asarin lalo na si Harold. Gayunpaman, malalim pa rin ang ugnayan nila bilang matalik na magkakaibigan sa matagal na panahon ng kanilang pagsasama. Habang abala naman ang dalawang binata sa pagluluto sa kusina, nagluto ng pork steak at ginisang broccoli sina Philip at Harold. Hindi na rin sila nagsaing dahil tanging meatloaf na imported na tinapay ang ipapares nila sa mga ulam. Lumipas pa ang ilang sandali ay natapos na sa pagluluto ang dalawang mistisong binatilyo at dinala nila ito patungo sa ibabaw ng yate dahil doon sila kakain na nakasanayan na nilang gawin. Nabibigani kasi silang kumain habang nakatanaw sa malawak na karagatan habang dumadaloy ang malamig na simoy ng hangin. Saglit naman na inihinto ni Gabriel ang makina ng yate at magkakasama silang kumain habang sinasabayan nila ng pag-inom ng mamahaling alak. Kahit na magkakaibigan lang ang turingan ni Gabriel at Maureen, ay daig pa nila ang magkasintahan dahil alagang-alaga ng binata ang dalaga. Si Gabriel din ang naglalagay ng mga pagkain sa babasaging pinggan ni Maureen na labis na nagpapadama ng matinding pagmamahal sa pinakaibuturan ng kanyang puso. Matapos nilang kumain, ay pinagtulungan nilang ligpitin ang kanilang pinagkainan maliban na lang kay Gabriel dahil ito ang nagmamanipula ng magarang yate. At nang maugasan nila ang mga baso at pinggan, ay nagbihis na rin ng damit na swimsuit sina Maureen at RC habang nakabakser naman sina Philip at Harold dahil maliligo sila sa swimming pool. Walang batid ang kanilang kasiyahan habang nagtatampisaw sa tubig at hawak ang mga panibagong glass wine na may laman na mamahaling alak. Gabriel, halika na rito at samahan mo na kaming maligo. Masarap magbabad sa tubig dahil mainit ang panahon. Malakas na wika ni Philip kay Gabriel. Ngumiti lang ang binata bilang tugon at walang ganang nagtampisaw sa tubig. Sa mga nagdaan pang mga oras, kung saan nagsawa na silang maligo, ay umahon na sila sa swimming pool at tumungo sa kanilang mga silid dahil naroon ang banyo. Matapos nilang magbanlaw, ay nagbihis na rin sila ng kanilang mga damit at muling tumungo sa kusina para muling magluto ng kanilang hapunan.
Tumulong na rin sina Maureen at Arcy sa pagluluto upang mabilis silang matapos. Dumidilim na rin ang buong paligid sa malawak na karagatan dahil lumubog na ang haring araw at umaw ng bilog na buwan na sumasaklaw ng malamlam na liwanag. Ay inihinto muna ni Gabriel ang makina na may 3 metro ang layo sa isang maliit na isla para magpalipas ng gabi. Matapos patayin ang makina, ay tumungo na rin si Gabriel sa ilalim ng yate upang saglit na magpahinga bago kumain ng hapunan. At nang makababa siya ng hagdanan, ay agad niyang nasilayan sina Philip at Harold na naglalaro ng bilyard habang nasa loob naman ng kanilang silid sina Maureen at Arcy. Tapos na rin silang magluto ng mga oras na yon at hinihintay na lamang si Gabriel. "O Gabriel, akala ko hindi ka nahihinto sa paglalayag eh. Halika rito at samahan kami maglaro ng bilyard bago tayo maghapunan. Kahit ilang round lang." Saad nito kay Gabriel at inalok na maglaro ng bilyard na tinanggihan naman ito. "Wala akong gana makipaglaro sa inyo. Tutungo muna ako sa kwarto upang magpahinga saglit. Tawagin niyo na lamang ako kapag kakain na." Sagot naman ito sa sinabi ni Harold at napailing na lamang ng ulo si Philip habang kinakamot ang ulo. Madadaanan naman ni Gabriel ang silid ng 2 babae dahil nasa dulo ang kanilang silid na para naman sa kalalakihan. Hindi na rin nagawang huminto ng binata para tingnan si Maureen kung ano ang ginagawa sa loob ng kanilang silid. Bagkus dumiretso na siya sa kanyang kwarto upang magpahinga. Marahan na inilapat ni Gabriel ang kanyang malapad na likod sa kama nang makapasok siya sa kanyang silid at humugot ng isang stick ng sigarilyo sabay hitit buga ng usok habang nasa tabi niya ang babasaging ashtray na nakapatong naman sa lamesa na gawa rin sa makapal na salamin. At habang nakahiga si Gabriel at humihit-hit ng sigarilyo, saglit siyang nagmuni-muni at iniisip ang mga maaaring mangyari sa kanila pagdating sa pupuntahan nilang lugar. Ayon kasi sa pananaliksik ng binata, ay masyadong mahiwaga at misteryo ang isang kagubatan na pupuntahan nila sa gitnang kabisayaan na nagbigay motibo sa kanya upang tuklasin ito. Kaya't imbis sa Thailand gaganapin ang kanilang bakasyon at adventure, ay mas hinangad ng binata na sa kabisayaan na lang sila mag-explore. Sa ilang minutong pagkakahiga ni Gabriel, sunod-sunod na katok ang nagsasalimbayan sa kanyang silid at binibigkas ang kanyang pangalan. Tinatawag na siya ni Maureen dahil kakain na sila ng kanilang hapunan. Agad namang pinagbuksan ng pintuan ni Gabriel ang dalaga at magkasama silang tumungo sa kusina at magkakasamang nagsalo-salo sa pagkainan. Tulad ng kanilang nakagawian, matapos kumain ay pinagtulungan nilang iligpit ang kalat at pagkatapos ay tumungo na sila sa kanilang mga silid. Agad naman silang nakatulog dahil mapayapa at kalmado ang karagatan. Bago pa man sumapit ang bukang liwayway, maaga nang bumangon sa kama si Gabriel habang mahimbing pang natutulog sina Philip at Harold na kasama niya mismo sa iisang kwarto. Maagang naligo si Gabriel at mabilis na nagbihis ng damit upang muling maglayag sa karagatan habang tulog pa ang kanyang mga kasama. Hindi pa umaahon ng haring araw nang muling patakbuhin ng binata ang magarang yate. Sa muling pagdilat ng mga mata ng magkakaibigan ay tirik na ang araw dahil napasarap ang kanilang mga tulog at batid na rin nila na maagang nagising si Gabriel. Lumipas ang mahigit 2 araw na biyahe sa karagatan ay malaya nilang narating ang hangganan ng gitnang kabisayaan. Dumaong sila sa isang pribadong pantalan sa isang lalawigan na sakop ng katimugang kabisayaan na pagmamay-ari na isang malayong kamag-anak ni Maureen. Sinalubong sila ng ilang mga alipores ng may-ari ng pribadong pantalan at kinuha ang kanilang mga bagahe upang ilagay sa isang puting van na gagamitin nila sa kanilang paglalakbay patungo sa isang liblib na baryo. Malayo pa ang kanilang lalakbayin kaya't kailangan din nila umalis kaagad. Naglalaman ang kanilang mga bagahe ng mga pamalit damit, mga pagkain, inumin, tent at mga kagamitan ng makabagong teknolohiya na gagamitin nila sa kanilang adventure. Tulad na lamang ng mga cellphone, digital camera at isang inspirational gun hunting na ginagamit ng mga mangangaso. Isang mataas at mahabang kalibre ng barel na 2 lamang ang bala
Ngunit kaya nitong patumbahin ng isang malaking elepante sa isang kalabit lamang ng gatilyo. Hindi maipinta ang labis na tuwa sa mukha ng mga kabataan dahil sa panibago nilang adventure. Mababanaag din sa kanilang mga mata ang kasabikan na marating ang kanilang destinasyon. Ngunit wala silang kaalam-alam na isang mapanganib na lugar ang kanilang mapupuntahan na mauuwi sa matindi nilang kapahamakan. Makikilala rin ni Gabriel ang isang mayuming babae na may tinatagong lihim sa tunay nitong pagkatao na bibihag naman sa kanyang puso at magiging karibal ni Maureen. Susubukin sila ng panahon kung gaano katatag ang pagkakabigkis ng kanilang pagkakaibigan at hahamakin ang lahat para makaligtas sila sa panganib sa tulong ng isang nilalang na papasok sa buhay ni Gabriel.